ating panibagong video. So, eto, pag-usapan natin, ito nga pong napipintong kodita dito nga po sa Senado. Tungkol nga po dito sa ating panibagong Senate President na si Senate President Alan Peter Cayetano. Nung saan siguro yung kanyang heartbeat ngayon ay nag-tugs, tugs, 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 'di ba? Oo, kinakabahan na 'yan. I think mga minamahal, oo. 'Di ba? Bakit kinakabahan na 'yan? Eh, sisibakin ba naman na may mga ugong-ugong na, 'di ba? May mga ugong-ugong na itong si Alan Peter Cayetano ay sisibakin na, oo. Dito nga po sa Senado. Lalo pa't meron pong naaamoy na usok. Oo, mga minamahal. Ang sambayan ng Pilipino. Pakita ko muna sa inyo yung balita. Para makita ninyo. Kahit sino, wag lang si SP Cayetano. Narinig ninyo, kahit sino, wag lang si Senate President Cayetano. So kahit sinong i-elect nila, wag lang si Cayetano kasi parang ang nangyayari, harboring of criminals. Mga minamahal yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Dahil sa kanyang mismong pamumuno, mismong liderato, nagkaroon ng sandamakmak na gulo, sandamakmak na away. Katulad na lamang po ni Senator Robin Hood Padilla na hindi na ngayon nagpapakita, wala na ding mga interview. 'Di ba? So, people don't trust Cayetano. So, I think ibabalik ulit kay Tito Soto. Kumbaga pinaupo lang si Cayetano for the impeachment. I think delaying tactics. Pero ang ending, si Soto pa din ang e-elect as Senate President ng bansang Pilipinas. So, forthwith pa din ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi public pressure na to eh. Yung nangyaring gulo dyan sa Senado, yung nagkaputukan, nagkabarilan, may nakatakas, gulo na yan eh. 'Di ba? Under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Mga minamahal, sabi dito ni Diosdado Cuevas, I'm not going to be cheap again. That's what Pulong paid for. That's how many billions he paid for him. Eh ang problema, mga minamahal, dito kay Alan Peter Cayetano, yung kanilang lies ni Boy 10K na-expose eh. 'Di ba na-expose sila diyan sa kanilang katarantaduhan. Si Bato, napalitaw nila, pero napatakas din. 'Di ba mga minamahal, napalitaw, napatakas din. Under lang 'yan kay Alan Peter Cayetano. So at the end of the day, mga minamahal, wala pa ding sense ang pag-upo ni Alan Peter Cayetano kung mababansagan lang din naman siya, mga minamahal, ng tawag dito, ng shortest Senate President of the Republic of the Philippines. Gets ninyo? Vinny Road, babasahin ko mamaya yung message mo. Tapusin lang muna natin tong live na to. Di pa man nagiinit sa pwesto ay nagbabadya na naman umano ang kudeta sa Senado. Unsatisfied daw kasi ang mga senador sa kanya. Yan ang Bumaba yung trust rating ni Cayetano from 49%, naging ano na lang what do you call this, mga 27%. Kahit i-research ninyo, from 47%, 49% I mean, naging 27% yung trust rating ni Alan Peter Cayetano. So bumaba talaga. Kasi nawala na ng tiwala, 'di ba? Yung public trust nawala, which is yan dapat yung tawag dito, yan dapat yung iniingatan. Oo. Refuse to respond to subpoena and ombudsman. And so, Mima, yes, nadamay pa si Ombudsman Boying na naman dito. Oo, pero pag-usapan muna natin tong nababadyang pag-alis ni Alan Peter Cayetano kung meron ba siyang gagawing farewell goodbye. 'Di ba? Anyway, sige, continue tayo. exclusive agenda weekend report ni Dexter Ganibe ng Abante. Congress is hereby called to order. Wala pang isang linggo matapos palitan ng liderato ng Senado, malapit nang mapigtas muli ang PC na nagbubuklod sa 13 senador na may hawak ng mayorya ng Senado. Dahil hindi na inaasahang sumipot pa sa Senado sa Lunes si Senador Ronald De La Rosa, kapos na ng isa ang mayorya. At hindi na yan babalik si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kapos na ng isa at hindi na babalik itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Paano ko nasabi? Wala, nakatakas na eh.
kasama si Robin Padilla. O gaano kadami yung senador, 'di ba? 24. Tapos yung majority nila is 13 lang. So, ngayon nawala na si Bato, wala na. Meron na naman ulit, coup d'etat, 'di ba? Regodon na naman, oo, kasi hindi satisfy yung ibang senador dahil sa, um, katarantaduhan na ginawa ni Alan Peter Cayetano, lalo na yung stage play. Gets ninyo, mga minamahal? Ayon sa source ng Abante, isa sa mga kasama ngayon sa mayorya ang kakalas na umano sa 12 na natitira. Oh, isa sa mayorya ang kakalas, 'di ba? So, sino yung kakalas dito? Mga minamahal sa majority na kanilang nabili lang din, kumbaga pinagkakitaan lang din sila, 'di ba mga minamahal, pinagkakitaan lang din tapos yung ending, gets ninyo, wala ding napuntahan. 'Di ba itong bayad ni Pulong Duterte sa 12 majority, 13 majority para lamang ipagtanggol eto nga pong si 'di ba mga minamahal, etong si, Alan Peter Cayetano. So sabi ni Alma Rafael Carrion, "That's history." Totoo, history talaga mga minamahal ang maging, 1 week or 5 days Senate President ng bansang Pilipinas. Nakakahiya yun, 'di ba? And knowing tama ka, sabi na nag-comment dito ni Corazon Chanel, "No Ligarda traitor." Oo. Isa, si Lauren Ligarda sa I think na naamoy ko na babaliktad. Posible yan, pag-usapan natin yan maya-maya mga minamahal. Dahil tila hindi na kontento kung paano i-handle ng bagong SP ang mga nangyari sa Senado buhat ng maupo si Senador Alan Peter Cayetano noong Lunes. Matapos umugong ang pangalan ni Senator Juan Miguel Zubiri para sa kanyang comeback as SP, may mga lumutang na iba pang pangalan. Ayon pa sa isang unimpeachable source ng Abante, suportado ng Malacanang si Senador Kiko Pangilinan bilang Senate President. There's nothing wrong if i-elect si Kiko Pangilinan as a Senate President. I still have on the floor, 'di ba? Yung patama niya kay Robin na umiyak si Robin Padilla is, "I still have the floor." 'Di ba? Yun lang na English ni Kiko, umiyak na si Robin. How much more pa kaya 'pag naupo yan as a Senate President, 'di ba? May mga nakakapagsabi na sa liderato lang daw ni PBBM merong nangyaring barilan sa Senado. Paano ba naman stage play? At yung barilan na nangyari mga minamahal, stage play yun, pero sa panahon ni former President Duterte, ang malala yung mga Pilipino. Gets niyo? Yung mga Pilipino ang pinambabaril. 'Di ba? Paleo, G. Paleo at D Awards, Best Actor and Best Director. 'Di ba? Boy 10K is so good, sabi ni Carion na Salvador. Good for you. 'Di ba? Tama, it's okay for Kiko to be SP, just don't be a senator. Totoo yan, Rick Soriano. Ma-elect na kung sino, wag lang ang senator. And si Kiko Pangilinan is a lawyer. Magaling sa mga legal matters. Kaysa naman dito lawyer din naman itong si Alan Peter Cayetano. Pero wala ginamit yung ganun sa maling pamamaraan. 'Di ba? Na ngayong nasa Senado na ang articles of impeachment Oo. para matiyak na makonvict si VP Sara sa oras na umusad ang impeachment trial. Si Pangilinan na isang abogado. Tama umanong SP, lalo na't gugulong na ang paglilitis. Kung hindi nagkakudeta sa Senado noong Lunes, Mayo 11, si Pangilinan ang nakatagdang italaga na impeachment manager na magsisilbing impeachment Oh. court administrator. Ayon pa sa source, mahihirapan nang maibalik si Soto bilang SP. Hindi rin Kahit mahirapang maibalik si Soto, wag lang si Cayetano. Mailagay na lahat, wag lang si Cayetano. Yung magkapatid na Cayetano, wag lang sila. Maibalik na lahat, wag lang yung Cayetano. Okay? suportado ng nakararaming senador kung si Senador Panfilo Lacson naman ang susuportahan ng palasyo. Isplok pa ng source. Pwede rin daw si dating SP Cheesy Escudero. Pero mukhang hindi raw niya makukuha ang mayorya ng boto. Talagang malabo si Cheese. Mga minamahal, 12 na lang sila. Oo, 12 na lang sila. Baka nga mabawasan pa. Wala nang bilang. Oo, wala nang bilang dahil meron na nga pong isang kakanta. Oo, kakabig. Oo, dahil meron na pong isang mayorya. Mga minamahal, na tatalikod na dito sa majority at medyo iikot na yung mundo. Literal na bilog ang mundo. Pinahawak lang sa'yo yung posisyon, dapat iningatan mo, kaso binaboy mo.
Ngayon, kung yung mga senador ay nagalit, wala na tayo doon. Eh, kasi hindi naman talaga maganda yung liderato mo. 'Di ba? Kiko, go! Si Kikong ipalit, walang problema. Dahil sa flood control issue, lalong higit na hindi daw suportado ng Malacanang ang nais ng ilang senador na si Loren Legarda ang ipalit kay SP Alan. Dahil unang tututol dito, si Executive Secretary Ralph Recto Oo. na kasalukuyang kasalpukan ng anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Bukod kay Pangilinan, isa rin sa nakikitang contender si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Oh. Matunog ang pangalan ni Gatchalian at mabango pa sa publiko dahil sa kanyang pag-handle sa deliberasyon ng 2026 national budget noong kasagsagan ng Bicameral Conference Committee Disyembre ng nakaraang taon. Ngayon, Ako, I'm not against kay Gatchalian ha, mga minamahal. I'm not against kay Gatchalian, pero hindi natin masu-sure na yung impeachment ni Sara Duterte ay talagang, 'di ba, mapu-pursue. Alam ninyo, kung ang hahandle lang naman ay si Chis Escudero, automatic wala na, ekis na yung impeachment. 'Di ba? Kahit yung mga nandiyan sa minority ngayon, mga mag-handle diyan, wala na, ekis na 'yan. 'Di ba? Ang natatanging nakikita ko lang na maganda, walang iba si Kiko or si Soto. Dalawa lang sila. Mga minamahal, kasi kung si Marcoleta, si 'di ba, si Robin, napakamalaking kahiyan sa bansang Pilipinas. Okay sa akin si Gatchalian. Kaya nga lang, mga minamahal, medyo nakukulangan ako sa ano eh, sa force. Kasi iba yung force ni Kiko. 'Di ba? Iba yung force ni Kiko sa pakikibaka. Si Wing Gatchalian, go with the flow lang eh. 'Di ba? Hindi natin alam, baka mamaya maek-ekan, hindi natin alam, 'di ba? Puwede din naman, pero hindi ko sure kung aabante si Win Gatchalian, baka mamaya masira pa diyan yung kanilang pangalan, 'di ba? Mas mabuti na itong si Kiko, may knowledgeable na siya sa ganitong, issue. weekend, maugong ang kampihan at bilangan ng mga kakampi para sa isa na namang regodon sa liderato ng Senado. Na kung matutuloy, ito na ang pinakamaigsing panunungkulan ng isang Senate President sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas. Para sa Jet, Pangit nun 'no, mga minamahal, sobrang worst nun, oo, na sasabihin, 'di ba, na ikaw yung pinakamaiksing naging Senate President ng bansang Pilipinas, 'di ba? Pinakamaiksing. Ngayon,